Ayan, welcome back sa ating YouTube channel. For today's videos, alamin natin yung mga dapat nating malaman bago tayo magpalit ng motor ng washing machine. Kasi mahalagang malaman natin to para hindi tayo masayangan ng ng pera. Kasi kung magpapalit lang tayo agad ng washing, tapos nandun pa rin yung dahilan kung bakit nasira yung motor ng washing natin, baka masayangan lang tayo ng pera. Bago tayo mag-umpisa, alamin muna natin kung alin dito sa linya na itong dalawa na to yung may sira. Yan. Ito kasi bago to. Ito yung stock natin. Ilagay lang natin tong tester natin dito sa continuity. Kaya dito sa sa amps. Ang common wire dito, itong kulay black. Lalagay natin ganyan. Hanapin natin kung saan dito yung walang linya. Ayan. Sayin natin. Meron siyang 24 point. Yan, medyo mataas pa. Itong isa, wala na talagang linya. Tingnan nyo, putol na. Sabihin ito yung putol na linya. Hindi na po kasi yan nire-repair kasi tignan nyo. Naka-rivets po yung ilalim niyan. Pwede nyo naman kalakalin na lang yan. Ayan, dito yung ayos nating na linya. Dito kulay blue yung common. Tignan natin tong red. Meron siyang 40. Dito rin sa kabila, meron din siyang 40. Ganyan. Sabihin good to. Tapos ito. Ngayon, bago tayo magpalit, titignan natin yung motor ng natin. Kung ano yung tsura ng motor natin. Kasi pag makita natin na may ganyan yung motor natin, malamang napapasukan ng tubig. Ayun yung delikado. Magpapalit tayo kagad, tapos hindi natin tinignan kung ano yung tsura ng motor ng natin. Isang araw to 2 araw lang natin gagamitin yan, sira agad yan. Sayang ng pera natin. 800 pa naman yan. Ano nyo? Yan. Paano ba napapasukan ng tubig yan? Ang pinaka-possible kung bakit napapasukan ng tubig yan ay ito. Lipat ko lang po yung camera. Kita niya to. Ito kasing washing na to, binuksan ko na to nakaraan pa. Nag-aantay lang ako ng pera para makabili ng bagong motor. Yan, pagka binuksan niya yan, may 4 lang naman na tornilyo yan dito. Ay na screw sa kanto-kanto niya. Ayan, ito. Meron po kasi sa loob to mga rubber damper, parang ganun. Yung parang hindi siya mapasukan ng tubig. Goma siya parang ganito. Ganito. Ganyan. Yan. Pag nakita natin na ganyan, yung motor natin, yan, kita niyo yung mga corrosion na yan. May ganyan yan, malamang tubig ang nakakasira dyan. Pwedeng ayan, o kaya itong hose. Ganyan. Itong hose. Kita nyo naman yun, Paano pag nag-flash, diba? Tapos habang nakasaksak pa yung natin. Diba? Yan, pwedeng itong hose, pwedeng dito. Ito, bubuksan natin to para makita nyo yung laman. Dito sa harap kasi, dito sa loob niya, tanggal ko na nga po yan kanina pa. Nakaraan pa tayo muna. Tapos madali lang naman po yan tanggalin. Sabayin nyo lang nahatakin na ganun, 2 kamay. Ganyan po, pag ganyan. Tanggal ko na kasi ito nung nakaraan Tapos dito sa gitna, makikita nyo. Ayan, dapat yung goma na nandyan, malambot pa. Parang ganito. Ganito pa kalambot dapat. Ayan. Tapos balik rin natin. Dito sa ilalim, natanggal ko na rin yan. Meron pa yung nag-iwan lang ng 2 tornilyo. Pero bali 4 yan. Kaya ganyanin nyo lang yan. Titignan nyo yung goma dito kung matigas na o malambot pa. Ayan, gaganyanin nyo lang yan. Bali 4 yan. 2 na lang yung tinira ko para demo ko na lang. Ito kasi ng akin, malamang good pa naman tong akin Malamang nakadali itong drain Siguro, nag-drain tapos nakasaksak. Ganyan nangyari. Tapos angat nyo lang po yung ganyan. Ito. Itong goma na to. Kita nyo. Ayan. Ito dapat malambot pa. Hindi siya parang plastic yung tigas niya. Pag gaginanyan nyo. Diba? Lambot lang. Ano ibig sabihin good pa yan? Hindi pa nakakapasok masyado yung tubig dyan. Tapos ito, dito sa loob nito, papakita ko lang sa inyo. Dito hindi naman to napapasukan ng tubig. Pero kapag nasira po ito, mura lang naman to, 200 lang naman po ito. Pwede nyo nang palitan kung nabasag to, kaysa mahirapan pa kayo. Kasi mahalagang ito,
matigas kasi pag pumasok po diyan yung tubig, diretso po talaga yan dito sa may motor sa may motor ng washing natin. Ito sa loob meron yang grasa. Makita niyo naman kung napapasukan to ng tubig kasi yung grasa namumuti eh. Yan. Grasa po yan ito. Itong green na yan. Suksok na lang sa ilalim. Ganyan. So yan, balik ko lang to tapos fast forward ko na lang. Yan, pati rin po dapat ito. Itong goma na itong nasa gitna dapat ano yan, malambot pa. Malalaman mo naman yan eh. Pag binuksan mo yung kanina, itong binuksan ko ngayon. Pagka yung grasa dyan, namumuti-muti, malamang siraan na itong goma na palitin na rin yan. Pitan lang natin to para hindi pasukan ng tubig. Kaya mahalaga, malaman mo talaga to bago ka magpalit ng ano. I-check mo muna to bago ka magpalit ng makina. Kasi pag magpapalit ka, tapos hindi mo to chinek, sabi ko sa'yo, 2 oras lang gagamitin sa isang araw yan. Bili ka na naman ng bago. Kakabit lang natin dyan yung goma. Pagka matigas na to, bibili ka lang yan. Medyo mahirap lang hanapin. Pero may mabibilang ka naman. Sana kung marami tayong pampalit, di ba? Marami tayong pera. Kahit bumili ka na lang ng bago ng washing machine, di ba? Kung may pera ka lang, tapos donate mo na to sa walang-wala. Papakinabangan to eh. Yung mga di ba may mga may nag-iikot-ikot sa lugar nyo na palit planggana, di ba? Palit sirang washing, ganyan. Hindi na nila mapapakinabangan yung yung motor. Hindi na nila to mapapakinabangan. Pero ito, papakinabangan pa nila yung kaha. Nabibenta nila yan sa mga nagre-repair ng washing machine. Tapos kinakabitan lang ng bagong motor. Tapos bibenta ulit nila ng mas mahal. Di ba? Business ba? Igpitan lang natin to guys para yung goma niya doon sa loob talagang malapat ng maayos. Papalitan lang nila yung washing mo ng sirang planggana, 2 piraso kaya 1 pirasong maliit. 1 pirasong maliit na balde, 1 pirasong maliit na planggana, di ba? Tapos bibenta nila to dun sa mga nagre-repair ng washing machine. Benta nila doon 500, ganyan. Bultuan, minsan bultuan. Tapos papalitan tapos ito, pwedeng repairin nila, kaya pwedeng bumili na lang sila ng bago. Tapos bibenta nila ng 3,000 yung washing, di ba? 2,000. Pag maganda-ganda pa yung kaha, 3,000, di ba? Tapos pagka na-check na natin yan, ito papalitan ko to. Palitan ko na lang to. Pagkatapos ibabalik na natin dito sa kaha. Hugasan ko lang to. Ilipat lang natin to mga rubber dito sa gano niya. Balik na natin yung katawan. Pero bago natin muna ibalik yung katawan, palitan ko muna to. Kasi ito yung hinihinala kong dahilan kung bakit nabasa yung motor natin. Kalasin ko lang to, tapos kakabitan ko nitong bago. Mura lang to sa ibang tindahan, pero sa nabilihan ko dito sa malapit sa amin, medyo mahal. Reklamo nga ako, tinawaran niya pa, pero ganun din, mahal pa rin. Oh. Magkakalas kayo, dapat mahaba yung screwdriver nyo. Tapos wawiring na natin. Hindi ko na ipapakita rito kung paano i-wiring to Kasi meron po akong video na ginawa bago to. Mas malinaw po doon. Tapos mas malinaw, mas mabilis po ninyo matututunan doon sa may video yung ginawa ko. Kasi itong ginawa ko tong video na to, kasunod niya na to, pero mas maganda kasi na panoorin nyo muna yon. Kasi doon mga 5 minutes lang yung video na yun, pero matututunan nyo lahat.
sa tungkol sa machine, sa may motor na to. Iiwan ko na lang po yung yung description niya dun sa may dulo. Pwede niyo na lang pong panoorin. Yan. Kung mapapansin nyo, pwedeng ito kasing kinabit natin, yung galing dito na na plate, pwedeng hindi siya sumakto, kaya dapat ma-adjustan din natin yan para yung paglagay natin ng belt, sukat na sukat, hindi po nakagewang. Lagyan na natin tong electrical tape. Sa paglagay dapat ng electrical tape, dapat hinihila po yung tape ha. Kasi hindi po yan didikit kapag hindi po ninyo hihilain. Tapos itong dapat ito pantay to dito. Para pag nilagay natin yung yung tali, yung belt niya, hindi siya nakaganon, hindi siya nakagewang. Ganyan. Hindi masyadong maigpit ha. Dapat tama lang. Kasi kapag maigpit yan, hindi ikot yan. Baka magtaka kayo. Naramdaman niyo yung belt. Siguraduhin walang leak, walang naka-expose na wire, tapos saksak. Yun lang, pagka ganyan, maigpit yung niyan. Masyado maigpit. Adjustin ko lang muna yung motor para hindi siya masyadong maigpit. Itutulak ko lang siguro pa bante rito. Tapos okay na. Balikan ko na lang kayo. Ayun na guys, natapos na natin. Yan. Pagka huwag kayong magtataka minsan kung bakit tayo umikot ha. Baka mamaya maigpit pala yung belt nyo. Kaya ayaw umikot. Dapat kasi tama lang yung higpit ng belt. Ganyan. So, subukan yung pigilan ng kamay nyo. Pag di nyo mapigilan, maganda yan. Ibig sabihin, maganda yung motor na nabili nyo. Malakas. Ganyan lang naman guys. Maraming salamat sa panonood. Sana nagustuhan nyo. Tsaka yung wiring diagram nga pala nito, nasa may una kong video, ilalagay ko na lang dyan yung yung link. Panoorin nyo na lang, marami kayong matututunan doon. Siguro mga 5 minutes lang abutin ng video na yun. Pero marami na kayong malalaman doon. Ayan, maraming salamat sa panonood ulit. Bye bye. Thank you for watching.